Sa latest monitoring AFP, 19 na lang ang Chinese vessels sa Panatag Shoal, mas konti sa 55 namataan mula May 14 hanggang May 20. Napansin ang pagbaba ng bilang matapos ang civilian mission ng Atin Ito Coalition. Pero may namataang Chinese presence sa Sabina Shoal at Julian Felipe Reef. At kahit pa may utos na fishing ban ng China simula nitong May 1, ilang mangingisda ang naghahandang pumalaot mula Zambales para sa fishing expedition. Saksi si June Veneracion. Sa kabila ng inanunsyong fishing ban ng China, pumalaot pa rin sa West Philippine Sea si Edgardo Manuel at ang mga kasama niyang mangingisda mula Subic, Zambales noong May 21. Kwento ni Manuel, sa layong 50 miles sa Panatag Shoal, sinusundan na raw sila ng China Coast Guard. Papunta pa lang doon, pinaharang na kami. Naka-escort sa aming Coast Guard ng China. Hindi kayo makadaisik, siguro mga 15 miles ang layo namin sa Calboro. Ngayon, naghahanda ang ilang mangingisda mula Zambales para sa fishing expedition na gagawin nila bukas bilang pagtutol sa fishing ban ng China. Nasa 20 maliliit na bangka ang inaasahang sasama sa pangingisda, 20 to 30 nautical miles mula sa Masinloc. Sa mga ulat ng state media ng China, 1999 pa nagsimula ang mga fishing ban ng China sa South China Sea para protektahan daw ang ecosystem sa overfishing. Pero daon na lang kinundina ng DFA ang fishing ban o moratorium ng China na ngayong taon ay nagsimula noong May 1 at inaasahang tatagal hanggang September 16. Kasama raw kasi ang mga bahagi ng dagat na saklaw ng maritime zones ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Navy, mula pa noong 2021, walang nahuhuling mangingisda mula sa Pilipinas o iba pang claimant country sa South China Sea. Huwag kayong matakot, magpatuloy lamang kayo at the AFP and the entire government is behind you. China is out of tune, out of step, out of their minds. Bago pa man magdeklara ng fishing ban ang China, mas pinalakas na raw ng Armed Forces of the Philippines ang deployment ito ng mga naval assets sa West Philippine Sea para protektahan ang interes sa bansa at ng mga Pilipinong mangingisda. We don't recognize ang ganitong fishing ban binanggit ng China. There's no reason for us to prevent or to advise our Filipino fishermen not to be engaged in fishing in these areas. Dahil again, ang naturang ban lamang ng China ay illegal at wala silang tamang basihan. Sabi ni Pangulong Marcos, hindi na bago ang fishing ban ng China. It's just an extension again of their claim that this is all the maritime territory of China. So it is just it is nothing new, and this is something that we have actually agreed upon before. Pero ang ipinunto ng Pangulo, ang napaulat na bagong utos ng China sa kanilang Coast Guard na hulihin ang mga tumatawid sa kanilang border sa dagat simula June 15. The new policy of threatening to detain our own citizens, that is different. That is an escalation of the situation. So yes, it is now very worrisome. Sagot dito ng Chinese Foreign Ministry, walang dapat ipag-alala ang Pilipinas basta wala raw iligal na ginagawa. Hindi raw China kundi Pilipinas ang nanguudyok ng pagpapainit ng tensyon. Bukas daw ang China sa dialogo pero dapat daw sincero. Sabi naman ni Marcos, handa siyang makipag-usap para maresolba ang tensyon. Number one, to stop the aggressive actions such as water cannoning and lasers and barrier putting, etc. And secondly, allowing our fishermen to fish. Let's start with that. And if we can get to that, then we can move to the next step and to see if there is a way to resolve all these claims. Palalakasin din daw ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang pagbabantay sa West Philippine Sea, lalo na sa Panatag Shoal. At kung pangangatawanan ng China ang nauna nitong banta na mang-aresto ng trespasser, pwede raw silang kasuhan ng illegal detention. Nanindigan naman ng isang grupo ng mangingisda sa Kalayaan, Palawan na tuloy ang kanilang pangingisda sa West Philippine Sea. Karapatan nating mangisda sa sarili nating pangisda ang mga Pilipino. Kung kaya't hindi kami natatakot sa alin mga banta ng China. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi.
Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.